araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Ronde TV. Mutuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito pa ay sa pang-warrant of arrest ang lumabas laban kay TTG leader Arnie Teves mga kababayan. Puro Arnie Teves lang ito. Wala bang Fry Henry Teves na warrant of arrest? O kaya Axel Teves? O kaya si Kurt Teves? Puro Arnie Teves lang mga kababayan. Tapos hindi maaari-aresto May laging puro lang tayo balita rito. Wala namang nakikitang na-aresto mga kababayan. Yun ang yung Bayawan RTC mga kababayan ay naglabas nga ng warrant of arrest laban kay Arnie Teves mga kababayan. Kaugnay ito sa nangyaring patayan noong 2019 mga kababayan. At yung mga kasamahan nito, mga alalay nito, yung kanilang notorious na mga gunman mga kababayan, kasama si Alex Mayagma, si Tanasan, Pinili mga kababayan. Yan sila parang lima ang mayroong warrant of arrest, pero itong si Alex Mayagma mga kababayan ay tuwid na yung dalawang dahil nga ng laban ito nung inaresto ito doon sa may Manukan ni Arnie Teves mga kababayan. Yun ang mga kababayan, itong warrant of arrest ay nilabas nga ng Bayawan RTC. Ito na mga kababayan mula ito sa Rappler, kinuha lang natin doon para ating ipaparating sa inyo mga kababayan kung ano pa ba yung mga bagong development sa mga kaso nitong pamilyang Teves mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Bayawan RTC orders warrant of arrest of Arnie Teves in 2019 killings. A regional court in Bayawan City, Negros Oriental has ordered the issuance of arrest warrants against ex-Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. and 5 others for their alleged involvement in killings which took place in the province in 2019. The order stemmed from the Criminal Investigation and Detection Group's CIDG multiple murder complaints against Teves, Hannah May Sameranio, Richard Cuadra, Jasper Tanasan, Rolando Pinili, and Alex Mayagma on March 7, before the Department of Justice, DOJ. The complaints were based on 3 separate killings that happened between March and June 2019 in the Negros Oriental. They are not to be confused with the Pamplona attack that killed Negros Oriental Governor Roel de Gamo and 9 other people. Finding the information filed by Assistant State Prosecutor Michael John M. Hamarang, Assistant State Prosecutor Bienamar R. Regala, and Prosecution Attorney Eugene Q. UC, to be duly supported with evidence as to the finding of probable cause for murder. The same is hereby affirmed. Read the October 4 order of the Regional Trial Court, RTC, Branch 63 in Bayawan. Based on the order signed by the assisting judge Amela Lourdes Mendoza, the case was referred to the court on September 7, but only an order of inhibition, dated August 30, and a letter addressed to the Chief of Justice about the inhibition were transmitted to the court. The court only received photocopies of the records of this case on September 18, 2023, read part of the document. Lieutenant Stephen Polliner of the Negros Oriental Police Provincial Office Public Information Office told Rappler on Friday, November 10, that the arrest warrants have yet to be served. He said the manhunt for the respondents are still ongoing as of posting time. Mayagma, referred to by the police as the most notorious hitman in Central Visayas, was killed in a police encounter on July 31. Bayawan RTC, nagutos ng warrant ng arestado kay Arnie Teves sa 2019 killings. Ipinagutos ng Regional Court sa Bayawan City, Negros Oriental ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kay ex-Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. at 5 iba pa dahil sa kanilang pagkakasangkot umano sa mga pagpatay na naganap sa lalawigan noong 2019. Nag-ugat ang kautusan sa maraming reklamong pagpatay ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG, laban kina Teves, Hannah May Sameranio, Richard Cuadra, Jasper Tanasan, Rolando Pinili, at Alex Mayagma noong 7 ng Marso, sa harap ng Department of Justice, DOJ.
Ang mga reklamo ay batay sa tatlong magkakahiwalay na pagpatay na nangyari sa pagitan ng Marso at Hunyo taong 2019 sa Negros Oriental. Hindi sila dapat malito sa pag-atake sa Pamplona na ikinamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pang tao. Paghahanap sa impormasyong inihain ni Assistant State Prosecutor Michael John M. Hamarang, Assistant State Prosecutor Bienamar R. Regala, at Prosecution Attorney Eugene Q. UC, upang masuportahan ng nararapat na may ebidensya sa paghahanap ng probable cause for murder, ganun din ang hereby affirmed, binasa ang October 4 order ng Regional Trial Court, RTC, Branch 63 sa Bayawan. Batay sa utos na nilagdaan ni Assisting Judge Emela Lourdes Mendoza, ang kaso ay naraffle sa korte noong ika-7 ng Setyembre, ngunit isang order of inhibition lamang, na may petsang ika-30 ng Agosto, at isang liham na naka-address sa Chief of Justice tungkol sa inhibition ang ipinadala sa ang hukuman. Ang korte ay nakatanggap lamang ng mga photocopy ng mga record ng kasong ito noong ika-18 ng Setyembre taong 2023, basahin ang bahagi ng dokumento. Sinabi ni Lieutenant Stephen Polliner ng Negros Oriental Police Provincial Office Public Information Office sa Rappler noong Biyernes ika-10 ng Nobyembre, na hindi pa naibibigay ang mga warrant of arrest. Aniya, patuloy pa rin ang paghahanap sa mga respondent hanggang sa oras ng pag-post. Si Mayagma, na tinukoy ng pulisya bilang ang pinakakilalang hitman sa Central Visayas, ay napatay sa isang engkwentro ng pulisya noong ika-31 ng Hulyo. Yun ang mga kababayan, ibang warrant of arrest na naman ito, inilabas ito ng Bayawan RTC. Yun na nga, hindi pa ito na ibigay sa bawat isa nito mga kababayan. O yung kay Arnie Tevez, baka kailan ba ito maibigay? Ilipad ba ito sa Timor-Leste mga kababayan? Yun ang mga kababayan, sana naman pag naglabas ng warrant of arrest itong ating gobyerno, yung kinaukulan mga kababayan, may aksyon naman sana na dapat mapabilis, mahuli. Itong iba nito mga kababayan, itong ibang gunman ni Arnie Tevez ay nasa kustodya na ito ng ating mga kapulisan. At yung isa mga kababayan, parang pagkakalam natin kasama nga sa Timor-Leste sa ngayon ni Arnie Tevez. Baka isabay na ito ni DOJ Secretary Boying Remulla na kababayan yung sinabi nga na nakipag-ugnayan na yung Department of Justice sa counterpart doon sa Timor-Leste mga kababayan itong ating DOJ. Yun ang mga kababayan, ito yung mga bagong balita tungkol kay Arnie Tevez, bagong warrant of arrest galing sa Bayawan RTC mga kababayan, kung saan itong Bayawan mga kababayan ito yung bayan ni Arnie Tevez. Siguro nagsawa na rin talaga siguro yung mga mga piskal dyan sa Bayawan talagang nadikdik na siguro itong mga ito. Kaya itong si Arnie Tevez ay may warrant of arrest na mga kababayan. Noon ay takot daw mga kababayan itong mga piskal dyan sa Bayawan mga kababayan, takot kay Arnie Tevez. Pero sa ngayon ay parang ang tagal lumabas pero mas okay na may nilabas na warrant of arrest. Para nga patong-patong na talaga itong kasong kakarapin nitong si Arnie Tevez mga kababayan. Ang iniintay din natin yung warrant of arrest kay Arnie Tevez na kasalukuyang ang nag-file ng COC sa gagawing special election dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Kahit na ito'y na-cancelled mga kababayan, iwan lang natin kung magkakaroon pa ba ng special election. Kasi nga inanunsyo na cancelled daw. Pero mga kababayan bakit kinancel? Dapat tinuloy na lang. Kung hindi dapat makakandidato itong si Arnie Tevez, dapat tinanggal na lang ito at tinuloy na yung special election mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna. At once again, this is Sunday TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin. Shout out na pala shout out sa lahat dyan. Kay Ma'am Bergie Barrel Idios ng Kulilan, Bulacan. At sa iba dyan shout out muna.